Ano pa ang kulang sa San Antonio Spurs para maging contender ito sa liga? Una sa lahat, target lock na si Victor Wembanyama last year. Meron na din silang mga solid hero like Devin Vassell and Keldon Johnson. Plus may mga supporting cast like Cedi Osman, Julian Champagnie, syempre meron pang Zach Collins. Hindi lang yan, may mga bago pa like Stephon Castle, Juan Nunez at Harrison Ingram. Ang missing na lang sa Spurs ay ang isang veterano na kayang magtaguyod on and off the court, yung pakikinabangan ng leadership at experience nito para madala ang Spurs sa playoffs. Pero sinagot na ng San Antonio Spurs ang malaking question mark na yan nang pumutok ang balitang kinuha na ng San Antonio Spurs si Chris Paul matapos mag-agree ng $11 million contract. Well, ito na nga ang pinakahihintay nating lahat na big moves ng Spurs mga ka-teammate para makabalik bilang contender sa liga, ang pinakamamahal nating koponan. Believe me, lalong mabibigyan ng highlight si Wembanyama mapaloob man, labas, open shots at mga set plays. Hindi lang yan mga ka-teammate, maganda ring ipare si CP3 kina Jeremy Sohan at sa iba pa. Ang leadership at experience si CP3 ang magiging gateway para mabali ng Spurs ang mahabang pagkabigo na makapasok sa playoffs. Alam naman natin lahat ang kalibre ni CP3, kaya mag-facilitate at kayang umiscore inside and outside. Tiyak ako magiging exciting ang bawat game nito mga ka-teammate. Sabi nga nila, the new Love City is coming this season. Actually matagal na nating gustong mangyari ito. Yun nga, ang porsyento ay maliit. Pero nung napunta ng GSW si Chris Paul ay medyo napaisip din ako na kaya ng Spurs na kunin to. Dahil estudyante ni Coach Pop si Steve Kerr. Ang projected na starting 5 para sa akin ay sina Victor Wembanyama, Jeremy Sohan, Devin Vassell, Stephon Castle at Chris Paul. Sabihin na natin sa second 5, we have Trey Jones, Zach Collins, Keldon Johnson, Cedi Osman at Malachi Branham. Nasa free agent list naman sina Mamo Koloshvili at Dominic Barlow na anytime pwede nang ibalato ng Spurs sa ibang team. Pero kung i-trade nga si Mamo or Barlow ay nakakapanghinayang din talaga mga ka-teammate. Sayang ang talent. Kaya ipasok na natin sa usapan ang tanong natin. Sayang nga ba si Rob Dillingham? Mga ka-teammate, si Rob Dillingham ay unang-una 6'2" na point guard at isang shifty bucket getter that scores in bunches. Yes, totoong kaya ding maging playmaker. Pero may pagka-score provider ang batang ito, gaya ng laruan ni Kemba Walker nung nasa Hornets pa ito. Ako mismo hindi nanghihinayang na pinakawalan ito ng San Antonio Spurs. Tandaan nyo, bago i-reveal ng mga NBA teams ang kanilang mga manok, ay nakikipag-negotiate yan sa mga karatig teams o kabilang conference teams. Kumbaga, well-planned na ang lahat. Kung meron man mga pagbabago ay halos calculated o na-anticipate na ng GM at coaches ang lahat. Therefore, nireveal lang ng Spurs si Dillingham para hindi talaga i-acquire, kundi para ibalato talaga sa iba, kapalit na mga future picks. Kumbaga, hindi ganitong player ang kailangan ng Silver and Black. Doon naman sa mga future picks ng 2030 at 2031 ay malay nyo swertihin uli ang San Antonio Spurs dyan. That time, veterano na si Wembanyama, plus madadagdag pa ang mga picks na yan na although malayo pa. Parang sina Manu Ginobili, Tony at Timmy lang yan noon mga ka-teammate nung prime nila. Nang biglang dumating si Kawhi Leonard noong 2011. Kumbaga, Spurs ang naging backer ni Rob Dillingham papuntang Timberwolves. Well, speaking of backer, Bronny James nadala ng backer papuntang Lakers. Abay tinalo pa ni Bronny yung nag-a-average sa 16 points per game at may magandang performance. Kaya marami nagsabing palakasan ng NBA kesyo hindi pang NBA si Bronny at dapat na naging undrafted na lamang ito. Well, ganoon talaga sa NBA, kung sino ang kursonada ng bawat team, yun talaga ang mangyayari. Kaso sa case ng Lakers ay alam na natin ang sagot sa tanong. Si LeBron James ang nagpaka-GM sa Lakers para mahugot ang baraha ng kanyang anak. Kumbaga, worst case ang nangyari kung hindi makukuha sa first round si Bronny ay aawit si LeBron at gagawa na ng hakbang para hindi mapahiya ang kanyang pangalan. Basta sa Spurs ay magandang nangyayari at nananatiling walang kapangyarihan ng mga player sa pagkuha ng mga recruits. Lakers lang talaga sa kalam mga ka-teammate. Mga ka-teammate, hindi naman yan big deal sa atin, kaya hayaan na lang natin kahit nakakatawa ang balitang yan. Well, sa ngayon masayang masaya ang Spurs Nation dahil sa pagdating ni Chris Paul sa San Antonio Spurs. Hindi na ako makapag-antay mga ka-teammate at sana maturuan niya mga bata natin para lalong lumakas, maka-experience man lang ng playoffs. Shoutout sa iyo ka-teammate Roel Pareñas, kay ka-teammate Nolimar, shoutout sa iyo ka-teammate Jerome Maniling, at shoutout sa iyo from our Facebook page. Ako si Jay. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel and see you
sa next episode.